Shalom. Our Catholic daily Gospel reading is taken from the Gospel according to St. Matthew, chapter 8, verses 18 to 21. Glory to you, Lord. When Jesus saw a crowd around him, he gave orders to cross to the other side. A scribe approached and said to him, "Teacher, I will follow you wherever you go." Jesus answered him, "Foxes have dens and birds of the sky have nests, but the Son of Man has nowhere to rest his head." Another of his disciples said to him, "Lord, let me go first and bury my Father." But Jesus answered him, "Follow me and let the dead bury their dead." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay. So, ang pinakatema ngayon ng Ebanghelyo is about following Jesus. Ang pagsunod sa Panginoong Kristo. Ang unang iskriba ay pinakita na sa kanya agad ng Panginoon or sinasabi na ng Panginoon na nakikita ng Panginoon ang intention ng iskriba. Kaya sinabi na kaagad na hindi ka magiging komportable dito sa pagsunod sa akin. Kasi alam naman natin yung mga eskriba ay mga matatalino na bahagi ng mga elder ng Israel, mga eskriba, mga expert sa batas, sa law ni Moses. So, sinabi na kagad ng Panginoon, "Foxes have holes." Then, may lungga ang asong gubat. Ngunit ang anak ng tao, wala man lang mapaglagyan ng kanyang ulo para makapagpahinga. So kung gano'n ang maririnig mo sa iyong gustong susundan, susunod ka pa kaya? Then ikalawa sabi niya, "Let me bury my dead father." Sabi niya, hayaan mo na ang mga patay ay siyang maglilibing ng kanilang patay. So, hindi na natin siguro i-dig deeper yung mga niyan. Alam ko naman na intindihan naman natin siguro yan. Ang gusto ko lang siguro ibigyan ng pagdinilay is yung sa pagsunod sa Panginoong Kristo. Lahat naman tayo is inaanyayahan na sumunod sa Panginoong Kristo. Doon sa Matthew chapter 16 ay may sinabi din siya doon patungkol sa pagsunod na sinasabi niya. Verse 24 to 28, sabi dito, "Then Jesus said to his disciples, whoever wishes," ito yung magiging sagot. Lahat tayo ay inanyayahan na sumunod sa Panginoong Kristo. Dito sa verse 24, Matthew chapter 16, verse 24. Then Jesus said to his disciples, "Whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me." Verse 25, "Whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it." Verse 26, "What profit would there be for one to gain the whole world and forfeit his life? Or what can one give in exchange for his life? For the Son of Man will come when his angels in his Father's glory, and then he will repay everyone according to his conduct." Amen, amen, I say to you. Ayan. Sa verse hanggang 27 lang pala. So, ang sabi dito ng Panginoon na sa ating pagsunod sa Kanya
We must deny ourselves yung gusto ko i-deny natin ang ating sarili, yung ating comfort. Kasi sa pagsunod sa Panginoong Jesucristo ay hindi madali. Sa pagsunod sa Kanya, halimbawa, sabihin sa pagsunod sa Kanya ay kinakailangan habang sumusunod tayo sa Kanya, kailangan natin magpatawad. Diba? Ang hirap magpatawad. Pero because the Lord says so na magpatawad tayo, mahirap man sa part natin. Of course, sa sarili nating kaparaanan, hindi naman natin madali magawa yun sa ating sariling kakayanan lang. So, para kang nagpapasa ng cross, take up your cross. Ang pagpapasa ng cross, hindi naman madali, di ba? Kahoy nga lang yung walang crossbeam, walang tawag dito, yung panggatong nga lang mahirap magpasa ng panggatong. Much more kung cross, may vertical at saka horizontal. And follow me, sabi niya. Kasi, i-deny natin ang ating sarili. So, yun yung invitation sa atin ni Lord. Ngayon, kung hindi naman natin siya susundin, kanino tayo susunod? Naalala ko tuloy yung, di ba tinalikuran siya ng kanyang mga lagad kasi hindi nila matanggap yung sinabi ng Panginoong Jesucristo, yung iniaral ng Panginoong Jesucristo. So sa pagsunod natin sa Panginoong Jesucristo, hindi pwede na Kapiterya Christian tayo or Kapiterya Catholics tayo. Kung ano yung sinabi ng Panginoon, dapat tanggapin natin yun ng kabuuan. Kumbaga sa Biblia, sa pagbabasa sa Biblia, hindi natin pwede piliin kung ano yung gusto natin. Kinakailangan kung ano yung kagustuhan ng Panginoon, yun yung talagang sundin natin ang kabuuan. Hindi natin pwede piliin lang kung ano yung gusto natin. Ito, angkop to sa akin. Ito yung susundin ko. Ito, okay to sa akin, ito yung susundin ko, hindi. Ang pagsunod sa Panginoon ay pagtanggap ng kanyang aral ng buo, hindi yung pipiliin mo lang kung ano yung gusto mo. Okay? At kung titingnan din natin na sa pagsunod natin sa Panginoong Jesucristo, ay wala na siya Teacher J, opo, Roman Catholic po ako. Kinikilala namin si Pope Francis as the Vicar of Christ, the successor of Saint Peter, the 266 popes of the Roman Catholic Church. So, ang mangyayari, hindi pwede na pipiliin na natin yung ating susundin. Hindi pwede mga ganun. Cafeteria Catholics tawag. Di ba yung cafeteria, pupunta ka sa canteen, magpipili ka kung ano yung gusto mong kakainin. Yun yung tinatawag na Cafeteria Catholics. Or, tinatawag, meron ka naman nominal Catholics, yung Katoliko ka. Sa pangalan lang. But hindi mo obligasyon, hindi mo inuobliga ang sarili mo na sundin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Diba? Nominal Catholics, Cafeteria Catholics, yan. Ano pa ba? So, and then yung tinatawag na practicing Catholic, we must be a practicing Catholic. Ngayon, paano pala natin ngayon susundin ang Panginoon, wala na siya. Of course, through His Word and through His Church. Hindi natin pwede na, hindi na pwede yung susundin yung simbahan. Ito na lang, Bible na lang ako, Bible alone na lang ako, hindi na ang simbahan. Hindi pwede yun, mga kapatid. Kasi kung babasahin natin, kaya nga ang pagsunod sa Panginoon is yung kabuuan. Yung sundin natin siya sa kabuuan, hindi pwede na piliin na natin kung ano yung gugustuhin natin. Sinasabi sa Luke chapter 10 verse 16, sinasabi rito,
ito habilin, ito ang kausap dito, ang mga alagad. Ngayon kung titingnan natin at isusuriin natin, ang mga kaparian natin at obispo natin sa kasalukuyan, sila yung may mga unbroken link or unbroken connection sa mga unang alagad, sa mga alagad ng Panginoong Jesucristo at sa Panginoong Jesucristo mismo. We are the only church, hindi naman sa pagmamayabang yan, yun yung katotohanan, yan yung realidad. Na ang mga kaparian natin, sila yung may mga unbroken link or unbroken connection sa mga alagad. So therefore, this word of the scripture or the passage of the scripture or this verse is may connection sa kanila or may relationship sa kanila. Ang sinasabi dito ng Panginoon sa Luke chapter 10 verse 16, sabi dito, ang kausap kasi dito originally ang mga alagad. Ngayon wala na rin yung mga alagad. Ito, sabi niya, whoever listens to you, listens to me. Whoever rejects you, rejects me. And whoever rejects me, rejects the one who sent me. So, ang legit na na kung meron man tayong dapat pakikinggan, since na wala na ang Panginoon, maliban sa banal na kasulatan, is ang simbahan. Kasi ang simbahan, siya yung mga the hierarchy of the church, sila yung pinagbilinan or pinagbigyan ng Panginoon ng authority. Diba? Yun naman yan, nababasa naman natin palagi yan sa Matthew chapter 16 verses 13 to 19 na binigyan ng Panginoon nung itinatag niya ang kanyang simbahan ay binigyan niya ng authority. Kay San Pedro, ang sinasabi niya na kung ano man ang ipahintulutan niya rito sa lupa ay papahintulutan sa langit. At ano man ang ipagbabawal dito sa lupa ay pagbabawal sa langit. At muli yung inulit doon sa Matthew chapter 18 verse 18. Ano man ang ipahintulutan niya dito sa lupa ay papahintulutan sa langit. Ano man ang ipagbabawal niya dito sa lupa ay pagbabawal sa langit. And that verse or those passages, the Catholic Church has the only one who can rightfully claim that verse and impose the authority. Kasi sila nga yung mga ay unbroken link of succession, unbroken connection sa mga alagad. Wala nang iba. Kahit suriin nyo ang mga sekta na sa kasalukuyan na nagsisilitawan. So yun yung isa sa mga paraan ng pagsunod natin sa Panginoon. Hindi natin pwede piliin kung ano yung gusto natin. At sa pagsunod sa Panginoon is, sa pagsunod, ay ipapakita natin ang pagsunod natin sa Panginoon through the church. Kasi ang church, ang simbahan, ay siyang kanyang iniwan. Diba sa John 21 verse 15 to 19, makikita naman doon, malinaw doon na since na ang Panginoon ay mabuting pastol, diba? Sa John chapter 10, tinalakay niya, pinakilala niya kanyang sarili bilang mabuting pastol. Then later din sa John chapter 10 verse 16, sinasabi niya na mayroon siyang iba pang mga tupa na wala sa kawang niyaon. Na kailangan niya rin kalingain upang maging isa ang kawan at isa ang pastol. Hindi sinabi na magkakaroon pa ng isang kawan at magkakaroon pa ng panibagong pastor. Hindi. The church that started in 33 AD is the same church na tinutukoy ng Panginoon doon sa John chapter 10 verse 16. Then kung makikita natin doon sa John 21 verses 15 to 19, since na mabuting pastol ang Panginoon, ipinagkatiwala niya muli ito kay San Pedro or i-confirm niya muli si San Pedro doon sa John chapter 21 verses 15 to 19, mga kapatid, di ba? Pakainin mo ang aking mga tupa, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Diba? 3 beses niya sinabi yun. So, since kung gugamitan natin ang malalim na kaisipan, mga kapatid, since na ipinagkatiwala lamang ito kay San Pedro, so therefore, Saint Peter, after his death or after him, he must choose another to replace or magtatayo in his behalf after him. Kasi ipinagkatiwala lang sa kanya, dapat meron siyang hihirangin din na magiging tagapangasiwa ng mga tupa ng Panginoon. Hindi pwede na ang kawan ng Panginoon ay
Pagkamatay, bahala na kayo dyan sa buhay mo. Hindi ganun. Kaya there must be another to take his part. That is why kung titingnan mo mga kapatid, from Saint Peter until now, meron na po tayong 266 popes. Kasi pagdating ng araw, yung tinatawag na accountability. Merong accountability. Sa pagbalik ng Panginoon, since ito ay kawan ng Panginoon, hindi ito kawan ng mga obispo. Hindi ito kawan ng Santo Papa. Sila yung mga vicar lamang, sila yung mga katiwala lamang. Kaya sa pagbalik ng Panginoon, di ba? Pati sila mananagot. Kaya nga, doon yata yun sa Hebrew chapter, hanapin natin. Ngayon ko lang naalala, 13 verse, hanapin natin mga kapatid. So, nakakita nun. Sa Hebrew chapter 13 verse 7, obey your leaders and defer to them, for they keep watch over you and will have to give an account, that they may fulfill their task with joy and not with sorrow, for that would be of no advantage to you. You see, obey your leaders. So may mga leaders na sinasabi ang Panginoon, ang leaders na yun ay hindi pwede na urong-sulong, sulpot-sulpot lang na style ng leadership. May continuity yan, mga kapatid. That is why we, the Catholic Church, tayo lang ang simbahan na makapag-trace ng roots natin through the succession of leaders ng ating simbahan, ang ating mga Santo Papa. From Saint Peter up to Pope Francis, meron na po tayong 266 popes. Unlike dun sa ibang mga churches, i-search nyo mga pinakalumang simbahan dito sa buong mundo, yung succession ng kanilang mga leaders, kung ilan na sila ngayon. I-check nyo lang Tayo sa Catholic Church, meron na po tayong 266 dito sa atin sa Pilipinas, di ba? For example, meron dito medyo luma na, hindi, mas marami kang luma kasi. Di ba 3 pa lang yung leader nila? So kung itong isa ngayon sa kasalukuyan ay mawala, magiging pang-4, yung possibly yung magiging kasunod is yung apo. So sa atin, from Pope na kay Saint Peter up to Pope Francis, meron na po tayong 266. Kasi kawan yan ng Panginoon. Kawan yan ng Panginoon na ipinagkatiwala sa atin. Raymond Ray. Okay. Yung mga protestante di na matanggap-tanggap si Mama Mary, ina yun ni Jesus. Ayun ang problema nila, brother. Inumin ko ng kape ko. Kung palaliman natin, yan, isa rin yan. Ang Panginoong Jesucristo, isa siyang mabuting pastol. Kaya nga, nung bago siya umalis, is ipinagkatiwala niya kay San Pedro yung kawan. Then, since mabuting pastol din siya, at the same time, mabuti siyang anak, di ba? Nung nasa cross din siya, yung theology, yung deeper theology noon, sa John chapter 19, verses 25 to the following verses, di ba, nung makita niyang kanyang minamahal na alagad, si John, at ang kanyang ina, anong sinabi niya? Babae, narito ang iyong ina. I discussed na natalakay ko na yan already. Sabi niya, narito ang iyong ina. Sa John 19, tingnan natin, i-iko natin ito kay brother Raymond Ray. Sabi dito, sa John 19:25, sabi niya, standing by the cross of Jesus were his mother and his mother's sister Mary, the wife of Cleophas, and Mary of Magdala. When Jesus saw his mother and the disciple there whom he loves, he said to his mother, "Woman, behold your son." Then he said to the disciple, "Behold your mother." And from that hour, the disciple took her into his home. So kung titingnan natin ang deeper theology nito, mga kapatid, ay dito isingit natin ang pagtawag ng Panginoon kay Mama Mary as woman, hindi pagdidisrespect.
Hindi siya nagpo-promote na to i-disrespect our parents. So may mga kapatid tayo, mga protestante, na tila baga nagtuturo na ang Panginoong Jesucristo ang promotor ng pagdi-disrespect sa parents. Itong pagtawag sa kay Mama Mary as woman dito, sa mga Hudyo may mga kultura sila na ang pagtawag na woman sa babae is mataas na karangalan. At ang pagtawag ng Panginoong Jesucristo dito sa kay Mama Mary as woman is a fulfillment. Ay pinapakilala niya na siya ang babae na katuparan ng sinabi nung una pa doon sa proto-evangelium. Sa Genesis chapter 3 verse 15, siya yung woman na binanggit. Pinapakilala ng Panginoon Jesucristo that she is the woman fulfilled. Who fulfilled what was written sa unang panahon pa. So hindi, ano yun? Titingnan natin deeper theology nito, John 19:25. Diba? Kasi singit na rin natin, plus yung sabi ni Brother Ray, na hindi tinatanggap si Mama Mary at ang pagiging mabuting pastol ng Panginoong Jesucristo na pinagkatiwala niya ang simbahan, inahabilin niya kay San Pedro pangalagaan ito sa kanyang pag-alis. At the same time, yung kanyang ina din. Yung deeper theology daw nito is, which is kung titignan natin, is ipinagkatiwala ng Panginoong Jesucristo ang simbahan sa pangangalaga ni Mama Mary. Because John is the representative of the church. John is the representative of the disciples, and the disciples is the body, is part of the church. They are the pillars of the church. Then, after that, sabi niya, behold, sa disciple naman, behold your mother, and from that hour the disciple took her into his home. Ipinagkatiwala din ng Panginoong Jesucristo ang si Mama Mary sa kanyang simbahan. Kasi ang si John ang representative ng church. Then, why we will reject the Blessed Virgin Mary? So, part siya ng church. Napakalaking role niyo sa simbahan. Yan. So, sa pagsunod, tayo sabihin ko sa inyo, sa pagsunod natin sa Panginoong Jesucristo, hindi pwede na choose and pick lang tayo, mga kapatid. Yun yung namimiss natin most of the time. Kaya nga sabi niya, ang nabili niya doon sa Luke chapter 10 verse 16 is, ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin, at ang nakikinig sa akin ay nakikinig sa nagsugo sa akin. So you see, ang sinasabihan doon yung mga alagad. At sabi ko nga sa inyo, ang ating mga obispo, ang Catholic Church lang may tinatawag na unbroken link or unbroken connection sa mga disciple. So therefore, sila yung legitimate to claim rightfully yung mga verses na yun. Maging sa Hebrew chapter 13 verse 17. Diba? Obey your leaders, sabi niya. Then yung Luke chapter 10 verse 16, hindi pwede na piliin na natin. Isa yan sa paraan ng pagsunod natin sa Panginoon. To obey the Lord is to listen to His word. To follow the people na ipinagkatiwala niya. Basahin ko sa Hebrew, sa John, sa Luke chapter 22 yata yun, may sinabi ang Panginoong Jesucristo sa kay San Pedro. Hanapin ko, mga kapatid, ngayon ko lang naalala. Okay. Sa Luke chapter 22 verses 22 verse 33 verse 32 says, buhay natin, verse 31, Simon, Simon, behold, Satan has demanded to sift all of you like wheat, but I have prayed that your own faith may not fail, and once you have turned back, you must strengthen your brothers. You see, you must strengthen. Yung ganun yung mga rule na na pinapakita na talagang si San Pedro ang hinirang ng Panginoon para sa kanyang simbahan. Siya yung unang hinirang ng Panginoon para sa kanyang simbahan, yung primacy of Peter.
So yung mga kapatid, ang hindi pwede na sasabihin natin na, si Lord lang ang pakikinggan ko, pero not the church. Mali yun. Kasi ang simbahan, hinirang ng Panginoon, hindi natin pwede matanggi yun. So, sa pagsunod natin sa Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang salita at sa simbahan na kanyang itinatag, hindi pwede na piliin natin. Hindi tayo pwede cafeteria tinatawag. We must be a Catholic. Yung practicing Catholic, hindi pwede na pipiliin lang natin kung ano yung gusto natin. Kasi or else, kung pipiliin lang natin ang gusto natin, sinasabi ng kahapon, katulad ng binanggit ko, nakalipas na araw, sinasabi sa banal na kasulatan, sa Luke chapter 6, verse 46, mga kapatid. Tinatawag ninyo akong Panginoon. Panginoon, ngunit hindi nyo naman sinusunod kung ano ang sinasabi ko o kung ano ang inuutos ko. Basahin nyo sa Biblia niyo dyan, sa Luke chapter 6, verse 46. Sabi ko nga sa inyo, if we do not obey, katulad na sinasabi sa Hebrew 13, verse 17, if we will not obey our leaders, then nagkakasala tayo kasi hinirang sila ng Panginoon. Mabigat yun, mga kapatid. Sinasabi sa Luke 6:46 din. That is why sa kalimutan ko. Matthew 16:18, claimed by 18 cents Protestants. Ano yung 18 cents? And business ministry, sorry for my word. So, yung Matthew 16, Brother Ray, obviously, original kausap doon, San Pedro. Doon sabi ko nga sa atin, after ni San Pedro there must be after him to take his part. That is why umabot na tayo sa tinatawag na 266 Pope nowadays kasi ipinagkatiwala sa kanya yung simbahan. Hindi pwede na ito yung binigay na authority, yung susi. Hindi pwede na pagkatapos bigay sa kanya, pag namatay siya, bahala na kayo sa buhay niyo. No. Pinagkatiwala sa kanya, therefore, ipipresent niya rin ito sa magiging successor niya na maalagaan ng maayos muli. Magpatuloy ang pagkangalaga sa kawan ng Panginoon sa kanyang simbahan. Hindi pwede na, bahala na kayo sa buhay niyo. No. God is a God of order. Kaya nga hindi totoo yung sinasabi na God, the Holy Spirit inspired me. No. Tapos, yung inspiration ng Holy Spirit, inspiration pa ng Holy Spirit yun, yung magkanya-kanya tayo. Kung itetest natin yan, hindi makukwalify yan, hindi papasa yan. Sapagkat hindi kalooban ng Espiritu Santo na ang kawan ng Panginoon ay magkawatak-watak. Because the Holy Spirit knew that the Lord prayed for His church, prayed for His believers to be one. John 17, di ba? At nung tinatag ng kanyang Panginoon ang kanyang simbahan, hindi niya desire to have it na magiging kanya-kanya. Matthew 16, I will build my church. John 10:16, mayroong akong mga tupa na wala sa kawang ito, sa labas. Mga nasa labas pa na kailangan karigain niya rin para maging isa ang kawan at isa ang pastol. Hindi magiging marami ang kawan, hindi marami ang pastol. So yun, mga kapatid. So to obey the Lord is to obey His word and to obey ang simbahan na kanyang itinatag, ang mga leader o hierarchy, yung sinasabi sa Hebrew 13 verse 17. Kaya nga may sinasabi doon kasi may accountability yung mga leader natin. And then yung Acts 20:28, di ba? Sa Acts 20:28, ito, kiniklaim ito ng dalawa, pinag-aagawan ito ng MCGI at saka ng INC, pero it does not refer to them. Sabi dito, sa Acts 20:28, sabi rito, keep watch over yourselves and over the whole flock, of which the Holy Spirit has appointed you overseers. Pero sa original lang sinasabi, bishops.
appointed you as bishops sa original language in which you tend the church of God that He acquired with His own blood. Yes, good morning, Brother Joseph June sa FD. July na po ngayon, Brother June. Sorry. Buwan ko na ito. So ganun mga kapatid. Meron yata akong narinig na sinabi ni Saint Augustine na sabi doon is the room has already spoken. Marami narinig ako na ganun o nabasa, hindi ko matandaan. Sabi niya, Rome has already spoken. Ano ibig sabihin nun? Nagsalita ng simbahan, nagsalita ng hierarchy of the church. Who are you to argue? Who are you to speak against? Opo, Brother John. Yung July, kaya buwan ko ngayon. Ngayong July. So mga kapatid, pero mo yung ang simbahan, kaya nga may kuminsan, di ba, makikita natin. Pero maya mga ilang minutes na lang ay mag-end ako. I-ano ko na lang muna, ini-expound lang natin. Ang pinag-uusapan namin, ang sinishare ko kanina, Brother John, is about following Jesus. Pero natural, pinalawak natin ang pinalawak. Is to follow Jesus is to follow His word and then to follow the church or to obey the church. Kasi ang obedient pala, Brother John, galing pala yan sa obedience. Yung salitang obedience is yung tinatawag na dalawang salita sa Latin yata. Yun, ab odere. Ab odere. Ibig sabihin, to obey is to listen. To listen is to obey. Yung tinatawag na ang salitang obedient daw is galing sa salitang Latin na ab odere, yung sinasabi. Sige nga, pakicheck nyo ngayon kung anong tinatawag, anong sinasabi ng ab odere. So yan yung daw yung root word ng or etymology ng obedience, ab odere. So pinalawak na to follow the Lord Jesus Christ is to follow the church. Kaya nga, kung makikita natin, there are some, sinasabi ng iba, na may mga teaching ang Catholic Church na wala daw sa Biblia. Sinasabi nilang ganon. Yes, pwedeng ganon. Pero, kung titingnan natin, bakit kung ganon? July 16. Mount Carmel, okay. Month of Our Lady of Mount Carmel, July 16. Okay. So, ang palawakin natin, kung titingnan natin doon sa Acts chapter 9, di ba? Nung ang inuusig ni San Pablo yung simbahan, anong sabi doon? Sabi niya, Saulo, bakit mo ako inuusig? Kung titingnan natin, indirectly, hindi naman ang Panginoong Jesucristo ang inuusig ni San Pablo, kundi yung mga sumasampalataya, yung church. Pero nung makikita natin doon sa Acts chapter 9, anong sinasabi ng Panginoon? Bakit mo ako inuusig? You see? Because the church and Jesus is inseparable. Diba sa Ephesians chapter 5, diba siya yung ulo ng simbahan at ang simbahan ay ang kanyang katawan. So therefore, to listen to the church is to listen to Jesus. To obey the church is to obey Jesus. To persecute the church is to persecute Jesus. Yun sinasabi sa Acts chapter 9. Yun sinasabi mga kapatid. So that is why
hindi pwede na we have to choose and pick what to follow, what to obey. Yan. Paki-check nyo nga po yung yung Aboderi. Yung pillar and foundation of the truth, Brother Raymond Ray. 1 Timothy 3:15, bro, tinatakasan nila. Oo, nung tinalakay ni Father Darwin yan, nag-react sila. Ayaw nilang tanggapin, samantala, Bible alone sila. Pero andun, word, napakalinaw doon sa 1 Timothy 3:15, nung tinalakay ni Father Darwin, nag-react sila. Until now, may mga video na nagkalat, hindi nila matanggap. Kasi alam nila ang magiging kasunod na tanong yung 1 Timothy 3:15. Sinong simbahan ba yung tinutukoy doon? Sinong simbahan ang pinapatungkulan doon? Hindi nila matanggap yung 1 Timothy 3:15, samantala Bible alone sila. That the pillar and foundation of the truth is the church. That is why, since na ang simbahan, ang pillar and foundation of the truth, is siya yung dapat nating pakinggan. Kasi kung hindi pillar and foundation of the truth ang simbahan, without the outside authority from the scripture, yung outside authority from the scripture, baka ngayon siguro, kung hindi na-canonize ng simbahan ang New Testament, hindi niya na-canonize ang Bible, baka ngayon, kung gaano kadami ang sekta, baka may kanya-kanya tayo mga canon of scripture. Mabuti nga, dalawa na lang ang pinag-ano natin pinagdidibatihan Ang canon of scripture nila, 66. Kasi tinanggal nila yung 7. Tayo na natili tayo sa 73. At saka yung 73, may theological meaning pa sa atin kung titingnan natin. 7 is completeness. Ang 3, pwede natin ma-attribute sa Holy Trinity. Ay yung 66, yung 66, incompleteness. Kulang na lang ng isang 6, yun yung kinakatakutan nila sa Revelation 13. So kaya that is why ayaw nila tanggapin na that the pillar and foundation of the truth is the church. And what is the church? The Catholic Church. Kasi nung first 1,000 years, wala na bang mga church that exist. Only the Catholic Church. Kaya nga sa atin, bro, ang 73 books, may deeper theological meaning pa 7, completeness. Then, yung 3, pwede natin ma-attribute sa Holy Trinity. Po, Brother John, we are the only one Holy Catholic and Apostolic Church. 66, 666, takot sila doon. Di ba? Then, ang matindi pa yung meron pang isang 666 doon sa John chapter 6, verse 66. Basahin mo bro kung anong nakalagay sa John chapter 6 verse 66. Di ba? Yung Gospel of according to St. John sa chapter 6, sinasabi doon na nangaral ng Panginoon ng Jesucristo. Sabi niya, my body is true food and my blood is true drink. Kung hindi niyo ako kakainin, you will have no life in you. Thank you, Ibayria. Okay. So, you have no life in you. Nung hindi nila matanggap, nagprotesta yung mga tao. Yun yung unang protesta Ikalawa lang pala yung si Martin Luther. Yung pangalawang protesta, although may angel protest na di ba? Si Satanas nag-protest siya sa Diyos. Pangalawa, yun yung ikalawang protesta na nakita ko. Yun yung John chapter 6 verse 66. Simula noon, hindi nila matanggap yung sinabi ng Panginoon ay nagsialisan. Maraming mga alagad niya nagsialisan. Until now ay maraming nagsisialisan sapagkat hindi nila matanggap ng tinatanggap natin sa banal na misa ay totoong katawan at dugo ng Panginoon Jesucristo. Kaya until now maraming nagsisialisan because of that. At yun ay sinasabi sa John chapter 6 verse 66.
Kaya nga doon sa verse 67, sinabi ng Panginoon sa John chapter 6 verse 67, binalingan niyo kanyang mga alagad. Kasi ba, galisan yung mga alagad niyan. Yung mga tagasunod niya sa kanya, ang dami. Pero hindi binawi ng Panginoon yung kanyang sinabi. Hindi binawi ng Panginoon yung kanyang sinabi. Bumaling ang Panginoon sa Kristo sa kanyang mga alagad. Kayo rin ba, alis din? Sabi ng Panginoon. Sagot doon sa verse 66, 68, sabi ni St. Peter sa John chapter 6 verse 68. Kanino kami pupunta, Panginoon? Sa iyo nagbumula ang salita na nagbibigay buhay. See? So, to obey the Lord, to obey the church, to obey His word, of course, to obey His word primarily, but His word is being preached in the church. We need to obey the church. Kasi if we fail to obey the church, we fail to obey the Lord. Luke chapter 10 verse 16. Tama po yan, Brother John. And yun nga, yung first pope nila ng mga Protestante, si Martin Luther. And they are their pope of their own at the same time. Mga kapatid, hindi pwede na, pabayaan mo na yung mga simbahan na yan. That is why, kasi once na we fail to obey them, especially kung, kaya nga, yung tinatawag na ex-cathedra, yung tawag na, at the chair, kapag nagsalita sila, mag-promulgate sila ng mga teaching na nakaupo doon sa katedra, sa upuan, is, talagang, infallible yun kapag nakaupo sila doon sa upuan, yung ex-cathedra, yung chair. So, kapag nagsalita sila, nakikinig tayo sa kanila. Kung totoo tayong tupa ng kawan ng Panginoon, we're supposed to listen to His appointed leaders. Yung sinasabi kanina sa Hebrew chapter 13 verse 17 at saka yung sinasabi niya sa Acts 20:28 na naghirang sila mga bishops to oversee us, magkaroon tayo ng accountability para pangalagaan ang kawan ng Panginoon. So, hindi pwede na pababayaan lang ng Panginoon ang kanyang kawan na magkawatak-watak. Hindi kalooban ng Panginoon. That is why, after St. Peter, ay humirang din siya ng kasunod na mangalaga ng kanyang mga tupa. So, yes, sabi ni Brother John, walang salvation outside the church. Yes, Brother John. Matinding debate yan, though meron pang malalim na kahulugan yan at may malalim din na explanation yan. So, yan, hindi na natin siguro i-discuss. May mga, kung gusto na nila malaman patungkol dyan, is marami na mga resources na madali namang i-click na lang nila. Ano bang ibig sabihin yan? So, Shalom, maraming salamat, Brother Raymond Ray, Brother June, at sa lahat ng mga dumaan sa Milip, mga nanood at sa mga nag-like at sa mga nag-send ng gift. Shalom, may God bless us and keep us this Lunes. Ano na ngayon? July na? July na pala ngayon. So, first July. Sa July 4 is kuha ng US. Then sa July 2, araw ng Pasig. So, sa araw ng Pasig, gamiasta tayo kay Brother John. May mga advisory ng traffic. So, kung may taga-Rizal kayo, dadaanan naman kayo ng Pasig. Iwasan natin ang pinaka-main area ng Pasig. Sigurado ka, so bagay, kahit iwasan natin yan, Rosario or dito tayo sa Taguig dadaan. Of course, interconnected din yan. May mga connection yan. Matraffic po yan. Siguro yan yung paalala sa atin. So, that is by now. May God bless us all, mga kapatid. In Jesus' name, Amen.